Hi everyone, I am Renan Tidanugrao, My name is Marjorie Jane Salvo. I am 20 years old. 25 years old, a BE Ed student of Columban College along the Point Incorporated. My religion is Roman Catholic. I'm a practicing Roman Catholic. My religion is Apostolic Pentecostal po. Nagsimula po ako sa faith ko nung once na na-invite po ako ng boyfriend ko. Siya po yung naging way para mapalapit po ako kay God, and siya po yung dahilan bakit po na-convert ako into Apostolic Pentecostal. I started siguro mula nung pinanganak ako, I was baptized in the Roman Catholic na rin. Then yung parang nag-start lang siya since child siguro, dahil yung mga tita ko, they always, kapag nag-go sila sa church, sinasama nila ako. Then, ayun, medyo na every week na sa simbahan kami nagsisimba. Then, medyo napalapit talaga ako sa simbahan na to the point na pati yung pare is ini-encourage ako na pumasok sa seminaryo. One of my best testimony po siguro yung yung naiiyak talaga. Wait lang! One of my best testimony po sa buhay ko, nakilala ko si God, and talagang pinaramdam niya po sa akin na nandun siya sa akin, and na sinagot niya po yung prayers ko is nung time na nagkagulo po, then napalis po kami sa bahay ng tita ko. Then, imbis na sa Pampanga po sana ako mag-aaral kasi nga hindi na po yung tita ko yung nagpapaaral sa akin. And then one day, yung tita ko po na yun mismo yung nag-approach sa akin, which is yung pinag-pray ko na pinag-pray ko kay Lord na mabalik na po kami doon kasi talagang mahirap po yung buhay, lalo na po sa pagre-rent, ganito, ganyan. And sa pag-aaral po, sa tuition, yun po yung isa sa mga yun po isa sa mga best encounter ko po kay Lord. Especially, He answered my prayers po. Back when I was in high school, kasi I think I was in grade 8 or second year high school noon, then parang nag-aaral ako noon sa St. Joseph College, doon sa Elicanya Street. Then, parang that time kasi na nagpumasok na si papa ko sa retirement age. Tapos, parang ang worry namin noon kasi is parang dapat hindi na, or parang hindi na siya makaalis noon ng work abroad. So, medyo nag-worry kami noon sa tuition since private institution. Dapat lilipat ako noon ng public school. Tapos, that time, parang nagka-problem ako noon sa school. Parang medyo nagkaroon ako ng medyo alanganin grade. Kaya parang mas napalalim yung desire na parang ilipat na ako ng public school. Pero with the help of the grace of God, parang nagkaroon ng mga blessings na pumasok, na may mga tumulong, may mga taong tumulong, may mga relatives akong tumulong na nagpaaral sa akin. And until now, may mga tumutulong pa rin sa pagpapaaral sa akin. So, ayun, parang yun yung parang time na nakita ko na kung gaano talaga kagaling or gaano ka-mysterious si God gumalaw, na parang nandoon ka na sa point na walang-wala na talaga. Pero, because of the grace and blessings of God, meron at merong darating na tulong. Until now, na talagang mapapatunayan ko na kahit na gaano kakagipit, si Lord talaga is gumagawa ng way para matulungan ka or parang magbigay ng blessings sa'yo sa buhay. My relationship with God, hindi ko naman masabi na I'm very close. Parang very close yung relationship ko kay God. Kasi syempre, tayo naman mga tao is, hindi naman natin masasabi na 100% yung relationship natin kay God. We cannot say na 100% close tayo kay God kasi
tayo mga tao, syempre nagkakaroon din tayo ng mga kasalanan or mga pagkakasala. So, may mga times na syempre siguro naiisip ko na parang, parang medyo na hurt din ba si Lord kapag nagkakasala tayo? Kaya feeling ko hindi natin masasabi na 100% yung relationship natin kay God na kahit na everyday nagdadasal tayo or we always follow or parang we do by the Ten Commandments or the teachings of God, the teachings of church. So siguro close enough, parang ganon. Kasi parang sa lahat naman kapag may problema or may Thanksgiving, we always pray. I always pray. Kaya yung relationship ko kay God is parang good enough naman, parang gano'n. I will be honest po, hindi po siya ganun pa katibay ngayon kasi merong ups and downs, merong mga sins na nagagawa. So ayoko pong maging hipokrito na sabihin ko na maayos yung relasyon ko kay Lord. But still, wino-work ko na maging matibay, ganun. Tuloy-tuloy pa rin yung prayer, tuloy-tuloy pa rin yung communication kay Lord, and yung pagsaserve sa Kanya. Yung religion ko, nakaka-apekto sa daily life ko. Siguro sa akin as parang practicing Catholic nga and I serve the church. So parang yung religion ko is parang malaking part siya ng life ko. Kasi dito sa religion ko na to, marami ako natutunan ng mga values na hindi mo matututunan outside. May mga experiences akong nakita dito na nagpamulat sa akin ng realidad ng buhay na basta parang something like yung religion ko is a big part of me na parang siya yung nag-shape sa akin talaga kasi yun nga sabi ko kanina since child is parang madalas akong nasa simbahan talaga mula nung pagdadala sa akin ng mga tita ko and hanggang nung netong lumaki na ako na naging active ako sa church. Sa akin, ang pinaka-importante na belief and practices aside sa etong Holy Week is yung pagsisimba tuwing linggo. Kasi going to church, sabi nga nila, is going to church is, or attending mass is the highest form of prayer. And parang dito natin mas nakikita kasi na totoo si Christ, na si Jesus is real. Na parang dito kasi sa mass, nire-reminisce natin or parang inaalala natin yung nangyari sa kanya during the Last Supper. So parang dito mas natin nakikita si Christ when we attend the Mass. Napakalaki po ng epekto sa akin ng religion ko. Actually, hindi lang siya religion. It is about knowing God and have a relationship with God. So, isa po yun sa siguro po na mag-start ako ma-convert, mas lalo pang nakikita sa akin ng ibang tao na I am a child of God. The way sa pagsusot ko, marami po nagtatanong na bakit palagi ako nakapalda. Yung sa buhok ko po, maraming nagtatanong bakit ang haba-haba ng buhok ko, ba't di ako nagpapagupit. Then yung way ko po ng communication or pakikipag-communicate, pakikisalamuha sa ibang tao. So doon po nila nakikita and I believe doon po ako nasa-set apart sa mundo. Yun na po. Na importante po talaga para sa akin is we have one God. No? I'm not against po sa ibang religion na naniniwala sa Trinity, but we believe in one God, which is God is our Savior, God is our Son, God is the Son, God is the Father, the Holy Spirit, our Redeemer, and everything. Yun po. Siguro na lang,
yung gusto kong matutunan ng ibang tao sa religion ko, since ito yung laging pinagtatalunan or parang laging kino-call out ng ibang religion sa mga Catholic is yung sa mga images. So, as a person na laging nasa simbahan, I just want to clarify na we don't worship the images. We just use them to magkaroon ng visual representation yung Diyos dito sa mundo. Like, it's like parang we have a picture of our relative na nag-pass away na through that image na lang natin sila na naalala or parang na visualize na, ay, ito yung kamag-anak natin na to na namatay na. Dito na lang natin sila nakikita ulit. Parang dito natin na reminisce na, ay, ito pala yung itsura niya. Kasi sometimes nalilimutan na natin na may mga relatives tayong pumanaw. Then, suddenly, pag nakakita tayo ng picture, ay, oo nga, may ganito pa pala tayong kamag-anak dati. May lolo pa pala tayong ganito dati. And through that picture, parang yun yung nagpapaalala sa atin na may kamag-anak tayong ganito. Same as with the images na, ay, si Kristo pala is ito, nabuhay siya, parang ito yung parang representation niya na kapag nagdasal tayo, dun sa image is hindi talaga sa image. Kumbaga, nakadirect siya kay God, pero parang we just use them as representation na yun si God. Parang yan. Isa mo sa gusto ko maintindihan ng tao sa religion ko is that hindi kami nagpapagupit ng hair kasi for religion, hindi po sa nagsusuot kami ng mga modernong kasuotan na makikita nila sa akin palagi is nakapalda ako, is about religion. No, it is about following God, following kung ano po yung nakasaad sa Bible, kung ano yung pinapakita or sinasabi ni Lord na makapag-set apart sa akin, sa mundo. Yun lang po.